Ang pambihirang tag-init ng Pilipinas, isang lihim na oasis sa gitna ng pandaigdigang pagkawasak. Sa kasalukuyan, tila ang Pilipinas lang sa buong mundo ang nasa ibang planeta. Habang ang infrastruktura sa London, UK, ay gumuho dahil sa killer heatwave na umabot sa mahigit 42 degrees Celsius at sunod-sunod na bumabagsak ang mga mamamayan, isang video ang dumating sa DBC headquarters na nagpasindak sa Europa. Ang ipinapakita rito ay ang mga tao sa Maynila na umiinom ng malamig na iced coffee, mukhang kalmado at elegante, na parang wala silang pakialam sa matinding init. Ito ay fake news. Imposibleng mangyari ito sa iisang mundo. Ang galit na veteranong mamamahayag ng BBC ay agad na bumiyahe patungong Pilipinas upang ibunyag ang kasinungalingan. Subalit, ang naghihintay sa kanya pagdating niya sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay isang matinding bugso ng lamig na hindi niya inasahan. Habang tinalo ng init ang mga bansang sinasabing developed, bakit tanging ang Pilipinas lang ang nagwagi? Sa likod nito ay ang matibay na determinasyon ng bansa na protektahan ang kanilang mamamayan na natutunan mula sa mga trahedya ng nakaraan. Sa gitna ng pandaigdigang heat disaster, tanging ang Pilipinas lang ang naiiba. Ang video na inilabas ng mamamahayag ay nagdulot ng pagkabigla sa Europa. Kasalukuyang bumagsak ang London dahil sa pinakamasamang heatwave sa kasaysayan. Dahil sa matinding init, natunaw ang riles ng tren sa London, naparalisa ang mga paliparan, at libu-libong tao ang na-stranded. Ngunit sa mismong oras na iyon, ang mga mamamayan sa Maynila ay naglalaro sa labas, tila walang pakialam sa tag-init. Ang mga Europeo na nakakita sa video ng Pilipinas ay labis na nagulat, nagtataka kung paano ito nangyayari sa iisang mundo. Dahil dito, ang climate expert correspondent ng BBC ay nagmamadaling umalis patungong Maynila upang ibunyag ang katotohanan. Ang Pilipinas ay paraiso. Mayroon palang bansang ganito kalamig. Talagang kamangha-mangha ang Pilipinas. Kailangan ko pang magdala ng jacket saan man ako magpunta. Pagdating sa Maynila, ang BBC correspondent ay napatulala sa unang tanawin na nakita niya. Ano kaya ang katotohanang iyon na nagpahinto sa kanyang paghinga? Teka muna. Bago mo ipagpatuloy ang panonood ng video, ang pag-subscribe at like ay malaking tulong sa paggawa ng video. Ito ang kasalukuyan nating sitwasyon. Sa sandaling sumigaw ako sa camera, ang bayan ng London ay nasusunog sa likod ko. Hindi, mas tama na sabihing natutunaw ito. 42 degrees C, ang pinakamataas na temperatura sa kasaysayan ng UK Weather Observation. Ako si Emily Stone, BBC Climate Disaster Specialist Correspondent. Sa loob ng 20 taon, nag-report ako tungkol sa mga kalamidad sa mundo, ngunit iba ito. Sa pagkakataong ito, ang London, kung saan ako nakatira, ang gumuho, ang aspalto ay kumukulo. Nandidikit ang ilalim ng aking sapatos. Sa bawat paghinga ko, parang nasusunog ang aking baga. Mga mamamayan ng London, huwag na huwag kayong lalabas. Kahit habang nagbo-broadcast, nagkaroon ako ng lula. Ako, na nakayanan ang mga matinding sitwasyon sa loob ng 20 taon. Sa sandaling iyon, ang cameraman na katabi ko ay biglang natumba. Sandali, sandali. Agad kong pinahinto ang shoot at tumawag ng ambulansya, ngunit puno na ng mga bumabagsak ang kalsada at ang mga ambulansya ay lubos na saturated. Sa King's Cross Station, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap, natunaw ang riles ng tren. Bakal iyon. Natrap ang mga tren sa riles at sumisigaw ng tulong ang mga pasahero habang binabasag ang bintana. Ang runway ng Heathrow Airport ay nagkaroon din ng bitak. Sunod-sunod na kinansela ang mga flight. Ang loob ng airport ay napakagulo. Libu-libong pasahero ang bumagsak isa-isa sa waiting area na naging sauna dahil sa sira ang aircon. Sa lahat ng dako, may mga taong bumabagsak. Tulong! May taong natumba rito. Hindi matapos-tapos ang mga sigaw. Ang sirena ng ambulansya ay umalingaw-ngaw sa buong London. Ang kalapit na cafe na aking pinag-evacuatan ay impyerno rin. Nasira ang aircon at ang temperatura sa loob ay lumampas sa 40 degrees Celsius. Isa-isa nang nagsimulang bumagsak ang mga customer. Ito ay nakakabaliw. Nangyayari ito sa London.
Ang tindera ng cafe ay sumisigaw habang nagbibigay ng iced water sa mga tao. Ngunit ang yelo ay mabilis na natunaw at naging mainit na tubig. Mas malala pa ang subway ng London. Ang platform sa ilalim ng lupa, na kadalasan ay malamig, ay naging sauna. Habang naghihintay ang mga tao sa platform, sila ay sunod-sunod na natumba. Ang pagpapatakbo ng subway ay ititigil. Nang umere ang anunsyo, nagpanik ang mga tao. Sinalakay sila ng takot na hindi na sila makakauwi. Pagdating ng gabi, lalo pang naging malupit ang sitwasyon. Nagsimulang maging hindi stable ang supply ng kuryente. Ito ay dahil sa napakaraming tao. Ang sabay-sabay na nagbukas ng aircon. Brownout. Sumigaw ang mga tao sa lahat ng dako. Ang mga tao sa mga lugar na nawalan ng kuryente ay halos imposibleng mabuhay. Sa gabi na 35 degrees Celsius ang temperatura. Sa gabing iyon, binuksan ko ang bintana at binuhay ang electric fan, ngunit hindi ako makatulog. Ang temperatura sa labas ay 35 degrees Celsius, pa rin kahit gabi, mainit na hangin lang ang pumapasok. Kinabukasan, ang London ay naging ibang lungsod na. Nagkaroon ng sunog sa lahat ng dako. Ang tuyong damuhan ay nagsimulang magliyab ng kusa. Nasusunog ang London. Ang fire department ay nagbigay ng lahat ng kanilang lakas sa pag-apula ng apoy, ngunit kulang sila sa kakayahan. Ito ay dahil ang mga bumbero mismo ay bumabagsak din dahil sa matinding init. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang climate disaster na matagal na naming binalaan ay naging totoo. Ang London, ang UK, ang buong Europa ay gumuho. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Pilon, isang mensahe mula kay Marco, ang kasamahan kong mamamahayag na naka-assign sa Maynila. Isang video file ang nakalakip. Sa sandaling iyon, inis na inis ako. Anong video ang ipinapadala niya sa ganitong sitwasyon? Ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Baka naghihirap din ang Maynila sa init, gaya ng buong mundo. Sa tingin ko, ganito ang lahat ng bansa. Nang i-play ko ang video, hindi ako makapaniwala. Ano ito? Ito ay ang Ayala Triangle Gardens, ngunit hindi ito ang parke na alam ko. Ang malamig na fountain ay malakas na bumubuga ng tubig. Sa paligid nito, tumatakbo ang mga bata. Tumatawa. Mama, ang lamig ng tubig. Naririnig ko ang tawanan ng mga bata. Ang mga magulang ay nakaupo sa bench, relax, pinapanood ang kanilang mga anak. Mukha itong paraiso. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod na eksena. Sa terrace ng cafe, ang mga tao ay umiinom ng iced coffee ng walang pag-aalinlangan. Sa London, matutumba ka na kahit 5 minuto ka lang sa labas. Ito ay gawa-gawang video, sigurado ako. Bulong ko sa aking sarili. Ngunit ang mga ekspresyon ng mga tao sa video ay napaka-natural. I-play ko muli ang video. Muli. At muli. 5 beses kong pinanood. Sa bawat panonood, lalo akong hindi makapaniwala. Kaming halos hindi makahinga, tapos sila, tumatawa ng walang pag-aalala. Galit ang namuo sa aking dibdib. Hindi ko maintindihan. Posible ba ito sa iisang mundo, sa iisang oras? Mabilis akong tumawag kay Marco. Marco, totoo ba yung video na pinadala mo? Oo, totoo. Emily, impyerno daw sa London. Dito, ganap na paraiso. Nag-report ako sa fountain area ng Ayala Triangle Gardens. Ilang degree ang temperatura ngayon sa Maynila? Mga 32 degrees. Pero ang aircon ay perpekto, kaya hindi talaga mainit. North Pole ang bawat gusali. 32 degrees C ay mainit pa rin. May mali rito, naisip ko. Nagtanong ako ulit, kumusta ang LRT, MRT? Sobrang lamig. Masyadong malamig pa nga. Kaya nagdadala kami ng long sleeve. Marco, nagbibiro ka ba? Emily, bakit naman ako magsisinungaling? Ibang mundo talaga ito. Hindi maihahambing sa London. Pinatay ko ang telepono at tulala akong nakaupo. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ito maaari. Kailangan kong kumpirmahin mismo. Sa sandaling iyon nagdesisyon ako. Pupunta ako sa Maynila. Makikita ko mismo. Habang nagbubook ako ng flight patungong Naya,
Patuloy akong nagdududa. Baka niloloko lang ako. Dapat naghihirap din ang Maynila, gaya ng London. Nag-exaggerate lang si Marco. Ngunit mas malaki ang aking kuryosidad. Ang instinct ko bilang mamamahayag sa loob ng 20 taon ay nagsasabing may espesyal na nangyayari. Emily, baliw ka na ba? Pupunta ka sa Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Pinigilan ako ng aking mga kasamahan, ngunit wala nang silbi. Nakapagdesisyon na ako. Habang nag-iimpake, pinanood ko ulit ang video. Ang malamig na fountain sa Ayala Triangle Gardens, ang tawanan ng mga bata, ang mga eleganteng tao sa cafe terrace. Posible ba talaga iyan? Pagdating ko sa Naya, ako ay labis na nagulat. Ano ito? Pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, sinalubong ako ng malamig na hangin. Ibang-iba ito sa mainit na hangin sa London. Nang pumasok ako sa airport terminal, mas lalo akong nagulat. Yelo ang lamig ng aircon. Hindi, talagang parang yelo. Kahit pagod ako sa labay na oras na flight, agad akong nagising. Ito ba talaga ang airport? Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay naglalakad ng napaka-natural. Walang bakas ng pagod sa init. Sa katunayan, ang ilan ay naka-long sleeve. Nagtanong ako sa airport staff. Hindi ba masyadong malakas ang aircon dito? Ah, galing kayo sa ibang bansa. Ganyan talaga sa Pilipinas. Sa tag-init, kailangang malamig ang loob. Sabi ng staff na parang normal lang ito. Tila ito ang pamantayan sa buong mundo. Nang sumakay ako sa MRT, nagulat ako ulit. Kung ang subway ng London ay sauna, ito naman ay refrigerator. May mali. Talagang may mali. Bulong ko sa aking sarili. Nakita ko ang babaeng Pilipina na katabi ko na naglabas ng manipis na cardigan at isinuot, malamig ba sa loob kahit summer? Tinanong ko gamit ang translator. Opo, medyo malamig po kasi sa tren. Palagi naman po ganyan pag tag-init. Malamig? Ang tren? Tama ba ang narinig ko? Dumating ako sa Makati at sumakay ng taxi. Pagbukas ng pinto ng taxi, nagulat ako ulit. Ang lamig ng hangin ay parang bugso ng North Pole sa aking mukha. Manong, parang masyadong malakas ang aircon ninyo. Ah, dayuhan kayo? Lahat ng taxi sa atin, ganyan pag tag-init. Hindi matutuwa ang pasahero kung hindi malamig. Ang driver ay nagsalita na parang normal lang ito. Naka-short sleeve pa siya. Their UPATC. Pagtingin ko sa labas ng bintana ng taxi, mas lalo itong kahina-hinala. Ang mga tao ay naglalakad ng natural sa kalsada. Kahit 32 degrees C ang temperatura. Sa London, lahat ay nagtatago sa lilim. Hindi ba naiinitan ng mga tao rito? Init? Kung papasok ka sa gusali, malamig naman. Ang bus, LRT, lahat ay malamig. Dumating ako sa hotel. Pagpasok ko sa lobby, nagulat ako ulit. Yelo sa lamig. Ang mga hotel staff ay nakasuot ng suit, nakatayo ng kalmado. Tutulungan ko po kayo sa check-in, nakangiting sabi ng staff. Wala man lang pawis sa mukha. Nang pumasok ako sa kwarto, mas lalo akong nagulat. Ang aircon ay automatikong naka-on. Nang tingnan ko ang thermometer, 20 degrees CS, 20 baglas sis. Mas malamig pa sa winter. Binuksan ko ang bintana. Mainit na hangin ang pumasok, ngunit agad itong pinalamig ng aircon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganoong kalakas na cooling system. Lumabas ako sa gabi. Ang kalsada ay mainit nga. Ngunit hindi ito kasing desperado ng London. At ang nakakagulat, malamig na hangin ang lumalabas mula sa lahat ng gusali. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ito ay hindi isang lungsod, kundi isang cooling kingdom. Para sa mga Pilipino, ito ay isang normal na pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging malamig ng loob ng bahay sa tag-init ay kasing natural lang ng paghinga. Kinabukasan, nagtungo ako sa Manila City Hall. Gusto kong malaman ang sikreto ng kamanghamanghang cooling system na ito. Pagpasok ko sa gusali ng City Hall, naranasan ko ulit ang perpektong aircon. Ang lobby ay parang winter. Ako si Ginang Dela Cruz, ang Public Relations Officer ng City of Manila. Nabalitaan kong galing kayo sa UK.
Masayang sinalubong ako ng opisyal. Magulo po sa London ngayon. Nagkakakolaps ang mga tao sa init, pero dito, tunay na bagong mundo. Nang humanga ako, tumawa si Ginang Dela Cruz. Nagulat po kayo? Ipakikita ko sa inyo ang cooling centers. Naglabas ng dokumento si Ginang Dela Cruz at nagpaliwanag. Mayroong mahigit 1,200 na cooling centers sa Manila. Lahat ay libre. 1,200? Talaga bang libre? Namilog ang mata ko. Sa London, ang paggamit lang ng aircon ay burden na. Opo, barangay halls, public libraries, malalaking mall, sinasabi namin, kung naiinitan kayo, pumasok lang kayo anumang oras. Nainit ang aking damdamin. Ang gobyerno ay nagsasabi sa mga mamamayan, kung naiinitan kayo, pumasok lang kayo anumang oras. Pagtingin ko sa labas ng bintana, may dumadaan na sasakyan na nagwiwisik ng tubig sa kalsada. Ano po iyan? Ah, iyan po ay road water sprinkler, pambomba ng tubig sa kalsada para hindi masyadong uminit ang aspalto. Ilang beses po kayong nagwiwisik sa isang araw? Isang beses po bawat 2 oras. At mayroon ding mga shade nets na nakikita ninyo doon. Ang mga smart film ay inilagay sa lahat ng dako. Nagbibigay ito ng lilim habang nag-emit pa ng mist. Mas lalo akong humanga. Gaano karami ang ganitong pasilidad? Mahigit 3,000 ang shade nets lang. 3,000. Sa London, mahirap pang makahanap ng isang lilim. Pero lahat ng ito ay pinapatakbo ng buwis, hindi ba? Hindi ba ito burden sa mga mamamayan? Nagpakita ng seryosong ekspresyon si Ginang Dela Cruz. Ang cooling po ay karapatang mabuhay ng mga Pilipino. Nagulat ako sa pahayag na iyon. Karapatang mabuhay po, sabi ninyo. Opo, sa matinding tag-init noon, marami ang namatay. Noong oras na iyon, napagtanto namin, ang init ay isang natural disaster. Kaya binago namin ng lubusan ang aming patakaran. Ang burden ng kuryente ay niluwagan at sinusuportahan din namin ang cooling fee para sa mga low income. Ang gobyerno ay nagbibigay ng tulong para sa cooling fee. Sa London, kailangang sagutin ng mamamayan ang buong electric bill. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ito ang tunay na developed country. Tinitingnan namin ang cooling bilang karapatan. May karapatan ang lahat ng mamamayan na malampasan ang tag-init ng ligtas. Ang boses ni Ginang Dela Cruz ay puno ng kumpiyansa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Nainit ang aking dibdib. Ang dahilan kung bakit kahanga-hanga ang bansang ito ay hindi dahil sa teknolohiya, kundi sa puso na protektahan ang kanilang mamamayan. Matapos ang ilang araw sa Maynila, nagtanong ako, kumusta naman kaya ang karatig bansa sa Asya? Nagtanong ako kay Marco. Marco, kailangan kong pumunta sa karatig bansa. Gusto kong ikumpara. Emily, bakit pa? Napakaganda na ng Pilipinas. Ngunit agad na nag-activate ang instinct ng mamamahayag. Hindi ako makakauwi kung ang Pilipinas lang ang nireport ko. At pagdating ko sa international airport ng isang karatig bansa, may mali. Teka, bakit napakamahal lumigmig? Humid. Hindi kasing lamig ng Maynila ang loob ng airport. May aircon, ngunit maligamgam. Nagtanong ako sa airport staff nang nagmamadali. Baka sirang aircon. Hindi po, normal po ito. Binibigyan namin ng halaga ang energy saving, kaya 2002 gross cc ang set namin. 128 Autagras cc's. Sa Maynila, 1282 Tagras cc's. Nagsimula na akong pawisan. Sumakay ako ng tren patungong capital city. Sa sandaling iyon, nagulat ako. Ano ito? Ang loob ng tren ay ganap na humid. May aircon, ngunit halos walang epekto. Lahat ng pasahero ay nagpapaypay. Nahirapan akong huminga at nagtanong sa katabi ko. Sira ba ang aircon dito? Parang masyadong mainit. Dayuhan kayo? Ganyan talaga sa bansang ito. Ang energy saving ay virtue. Virtue ang energy saving. Habang naghihirap ang mga tao, bumaba ako sa istasyon ng downtown at pareho ang subway platform sa ilalim ng lupa. Mahalumigmig at nahirapan akong huminga. Namiss ko ang lamig ng subway sa Maynila. Nag-check-in ako sa hotel at pagpasok ko sa kwarto, isinagad ko ang aircon.
ngunit hindi ito gaanong lumamig. Agad akong tumawag sa front desk. Parang hindi masyadong gumagana ang aircon sa kwarto ko. Pasensya na po. Maaari po bang tingnan ninyo ang temperature setting? Dapat po ay 28 gases. 28 gases. Hindi ba pwedeng babaan pa? Masyadong mainit. Government recommendation po kasi namin ang 28 gases. Para po sa energy saving. Hindi ako makapaniwala. Ang gobyerno ay nanghihimasok maging sa temperatura ng aircon. Sa gabi, pumunta ako sa isang maliit na noodle restaurant. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng mainit na singaw. Welcome po. Masiglang bati ng tindera, ngunit basang-basa ng pawis ang mukha niya. Ang loob ng tindahan ay parang sauna. Sirang aircon ba rito? Nahihirapan akong huminga sa init. Nagtanong ako sa tindera nang nagmamadali. Aircon po? Ah, electric fan lang po kami. Masyado pong mahal ang kuryente. Isang electric fan lang sa kisame ang dahan-dahang umiikot. Iyon lang. Nag-order ako ng noodles, ngunit nahirapan talaga akong kumain. Dahil mainit na sabaw, tapos humid pa ang loob, hindi ko kinaya. Ganyan po talaga ang tag-init dito. Tinitiis na lang po namin. Sabi ng customer sa katabing mesa. Patuloy siyang nagpupunas ng pawis gamit ang tuwalya. Ang pagtitiis sa init ay virtue po. Mga kalahati pa lang ang nakakain ko, nagsimula na akong mahilo. Masyadong matindi ang init. Pasensya na, kailangan kong lumabas sandali. Tumayo ako, ngunit nagkaroon ako ng lula. Mga sintomas na ng heat stroke. Okay lang po kayo? Namumula na po ang mukha ninyo. Nag-aalalang tanong ng tindera. Pwede po bang buksan ninyo ang aircon? Hindi ko na po talaga kaya. May aircon po, pero hindi po namin masyadong ginagamit kasi mahal ang kuryente. Sa sandaling iyon, nagalit ako. Paano tatawaging developed country ang ganitong bansa? Ang daan pabalik sa hotel gamit ang subway ay tunay na pahihirap. Nahihirapan akong huminga dahil sa humid na loob ng sasakyan. Kahit naligo ako sa hotel, hindi ako lumamig. Kahit isinagad ko ang aircon. Hanggang 102 cents lang ang ibinaba. Posible ba ito? Ang bansang tinatawag na developed ay ganito. Ngunit ito ang katotohanan. Ang bansang ito ay pinabayaan ang mga mamamayan sa init. Sa ngalan ng energy saving. Hindi ako nakatulog sa gabing iyon, masyadong mainit. Sa Maynila, natulog ako na nakakumot. Ngunit dito, kahit naka-electric fan, hindi ako makatulog. Kinabukasan, sinubukan kong mag-report habang naglalakad sa kalsada, ngunit hindi ako tumagal ng 10 minuto. Nahirapan akong huminga dahil sa init na nanggagaling sa aspalto at ang maligamgam na hangin na lumalabas mula sa mga gusali. Hindi. Hindi talaga ito maaari. Bulong ko habang naghahanap ng lilim. Ngunit ang lilim dito ay hindi kasing lamig ng Maynila. Nagbibigay lang ito ng panangga sa sikat ng araw. Hindi ko maintindihan kung bakit may ganitong pagkakaiba sa Pilipinas kahit magkatabi lang kami sa Asia. Hindi ko na kinaya, kaya agad akong nagtungo sa airport. Nagkamali ako. Ang Pilipinas talaga. Habang nagpa-process ako ng departure, patuloy pa rin akong pinagpapawisan. Kulang ang aircon ng airport na nakaset sa 28 degrees C. Sa sandaling sumakay ako ng eroplano, nakahinga ako ng maluwag. Bakit may ganitong pagkakaiba? Pareho lang silang developed country, bakit magkaiba ang paraan ng pagtrato sa mamamayan? Pagdating ng eroplano sa NAIA, natural akong nakapagbigkas ng salitang nakaligtas ako. Pagbukas pa lang ng pinto ng airport, binalot ng malamig na hangin ang aking mukha. Nang sumakay ako ng LRT, MRT, mas lalo akong humanga. 22 degrees Celsius na perpektong aircon ang bumalot sa buong katawan ko. Ang paghihirap ko sa karatig bansa ay parang isang panaginip. Ibang mundo talaga. Pagdating ko sa Makati at sumakay ng taxi, ngumiti ang driver at nagsabi, "Nag-travel kayo. Ma'am, mainit siguro doon?" Opo, hindi ko po talaga kinaya. Parang paraiso ang Pilipinas. Ang Pilipinas po ay perpekto sa tag-init. Malamig po kahit saan. Tumango ako sa boses ng driver na puno ng kumpiyansa. Pagdating ko sa hotel, binalot ng nakakaginhawang lamig ang buong katawan ko. Ang Pilipinas talaga ang tama. Sa gabing iyon,
Habang natutulog ako na nakakumot sa malamig na kuwarto, naisip ko, dahil magkatabi lang sa Asya, hindi ibig sabihin na pareho na. Napagtanto ko ng malalim. Kinabukasan matapos bumalik sa Maynila, sinimulan ko ang aking seryosong pagre-report. Dahil naranasan ko mismo ang pagkakaiba sa karatig bansa, mas naging tumpak ang pagtingin ko. Maaga akong nagtungo sa fountain area ng Ayala Triangle Gardens. Ito ang lugar sa video na unang ipinadala ni Marco. Talagang kamangha-mangha. Ang mga bata ay tumatakbo at tumatawa sa pagitan ng tubig ng fountain. Ang mga magulang ay nakaupo sa bench, relax, pinapanood ang kanilang mga anak. Isang tanawin na hindi ko maiisip sa London o sa bansang iyon. Lumapit ako sa isang ama. Mabuti po at nakakapaglaro ang mga bata sa labas kahit summer. Opo, malamig ang fountain at malapit lang din ang subway at mga cafe, kaya pwede kaming mag-evacuate sa malamig na lugar anumang oras. Sa salita ng ama, naantig ako. Ito ang tunay na quality of life. Pagkatapos, sa hapon, nakipagkita ako sa isang energy policy expert. Si Professor Reyes ng University of the Philippines, Department of Energy Engineering. Professor, ano po ang dahilan kung bakit napaka-perpekto ng cooling system ng Pilipinas? Ang malaking trahedya ng tag-init noong nakaraan ang naging turning point namin. Maraming tao ang namatay sa heatwave noong taon na iyon at nagkaroon ng national awakening. Naging seryoso ang boses ni Professor Reyes. Mula noon, nagsimula ang malaking reforma sa cooling system. Ang mga appliance manufacturer ng Pilipinas ay nagbigay ng lahat ng lakas sa teknolohiya ng high-efficiency aircon. Ang mga kumpanya lang ba ang nagsumikap? Hindi. Ganap na binago ng gobyerno ang patakaran sa electric bill. Ano po ang naging pagbabago? Idineklara po namin ang karapatan sa cooling bilang isang pangunahing karapatan. Tiningnan namin na may karapatan ang lahat ng strata na mabuhay nang walang pag-aalala sa init. Nagpakita ng dokumento si Professor Reyes. Ang AC penetration rate ngayon ay 97%. Ito na ang pinakamataas na standard sa mundo. Kumpara sa ibang bansa, ang isang karatig bansa ay pinapasa ng mga mamamayan ang init sa ngalan ng energy saving. Ganoon din sa Europa. Nang naaalala ko ang naranasan ko sa London at sa karatig bansa, sumikip ang aking dibdib. Iba po ang pag-iisip namin. Kung developed ang teknolohiya, dapat maging komportable ang mamamayan. Talagang kahanga-hangang pilosopiya. High-efficiency AC technology, stable na power supply, rational electric bill policy. Nagkasama ang tatlong ito. Habang nakikinig sa paliwanag ni Professor Reyes, humanga ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ang dahilan kung bakit world-class ang bansang ito ay hindi lang dahil sa teknolohiya. Tama po, mas mahalaga kung paano gamitin ang teknolohiya. Itinuro ni Professor Reyes ang labas ng bintana. Ang lahat ng gusaling nakikita ninyo doon ay espasyo para sa mamamayan. Pinoprotektahan sila mula sa init. Ang bansang ito ay hindi talaga kinalimutan ang masakit na alaala at pinrotektahan ang lahat ng mamamayan. Hindi ba? Iyan po ang aming kumpiyansa. Napuno ang aking damdamin. Sa loob ng 20 taon ng pagre-report tungkol sa kalamidad, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong bansa. Sa gabing iyon, nagdesisyon ako ng isang mahalagang bagay. Humingi ako ng long-term stay sa DBC headquarters. Editor-in-Chief, gusto ko pang mag-report sa Pilipinas sa loob ng 2 buwan. Puwede ba? 2 buwan? Bakit? Ang Pilipinas ay ang kinabukasan ng sangkatauhan. Kailangan itong maiparating ng tama sa mga tao sa buong mundo. Kinabukasan, inihanda ko ang aking huling report sa harap ng fountain ng Ayala Triangle Gardens. Ito ang magiging pinakamakabuluhang broadcast sa loob ng 10 taon ko bilang BBC correspondent. Ito po ang Ayala Triangle Gardens sa Maynila. Nagka-collapse ang mga tao, naparalisa ang power grid, at ang buong lungsod ay naging impyerno. Nag-close up sa akin ang camera. Ngunit dito sa Maynila, nilalampasan namin ang 32 degrees Celsius. Natag-init ng ganito. Narinig ang tawanan ng mga bata. Binago ng bansang ito ang lahat ng sistema matapos ang heat disaster noong nakaraan. Tiningnan nila ang cooling hindi bilang luho,
kundi bilang karapatang mabuhay. Tumingin ang kamera sa paligid. Ang malamig na fountain, ang mga eleganteng tao, ang mapayapang pang-araw-araw na buhay. AC penetration rate na 97%, 1,200 cooling centers, road water sprinkling system. Lahat ng ito ay para protektahan ang mamamayan. Unti-unting lumalakas ang aking boses. Ang high-efficiency AC ng mga Pilipinong appliance manufacturer, ang stable power supply ng mga power company, ang tulong ng gobyerno sa cooling fee. Ang tatlong ito ay nagkaisa sa perpektong harmonia. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang teknolohiya. Ang pinakamahalaga ay ang tao. Ang puso na protektahan ang mamamayan. Lumuha ako dahil sa emosyon. Ang ibang bansa ay pinabayaan ng mga mamamayan sa init, sa ngalan ng energy saving. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Lalo pang nanginginig ang aking boses. Ang Pilipinas ang huling destinasyon na dapat puntahan ng sangkatauhan. Sa gabing iyon, sa kwarto ng hotel, nagpadala ako ng mensahe sa aking mga kasamahan sa London. Marami tayong dapat matutunan sa Pilipinas. Ito ang tunay na developed country. Nakita ko ang night view ng Maynila sa labas ng bintana. Ang lahat ng gusali ay maliwanag, isang patunay na perpektong gumagana ang aircon. Salamat, Pilipinas. At doon nagsimula ang aking pagmamahal sa Pilipinas. Ang napagtanto ko matapos ang 3 linggong pagre-report sa Pilipinas ay, ang tunay na developed country ay hindi teknolohiya o ekonomiya, kundi ang puso na unahin ang mamamayan. Mga kaibigan, kumusta ang video na ito? Ang Pilipinas ay ang bansang gumawa ng world-class summer system hindi dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa puso na protektahan ang mamamayan. Kung naantig kayo sa video ngayon, suportahan nyo kami sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment,